Ano po ang inyong masasabi or siguro general knowledge tungkol po dito sa mga nangyayaring krisis ngayon sa ating bansa? Dulot nga po ng patuloy na pagtaas nitong presyo ng produktong petrolyo na kung saan apektado po ang lahat ng sektor. Attorney Abby. Well, the continuous increase in fuel prices na hindi lang to about gasoline or diesel, but this is actually about a broader economic crisis na. So hindi lang apektado yung gasolina dyan. Bakit? Because it simply directly affects transportation cost, itong mga pagkain natin, yung mga delivery services, production, at saka yung mga daily expenses of Filipino families. Kasi pag tumaas yung fuel, yung presyo ng gasolina, almost every sector is impacted. But the most affected are itong mga drivers natin, itong mga workers and ordinary citizens who does not have any means to pass on the added costs. So sila usually yung biktima dito. This is why the government's response must be both urgent and carefully thought out because livelihoods are at stake, Bombokir. Okay po, iyon. Ito, attorney, maisunod kong katanungan, attorney Abby. Si Representative Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List na interview ng Bombo Radio Philippines, sabi niya, wala raw na ilalatag na konkretong solusyon ang gobyerno para masolusyonan daw po yung krisis na ito sa ating bansa. Walang konkretong solusyon, walang komprehensibong solusyon si President Marcos Jr. Yan yung sabi ni Representative Eli San Juan. Ano yung take nyo rito, attorney? Well, there's some truth to that criticism, especially when we talk about long-term solutions, no? Short-term meron, may solution, pero probably yung criticism na yan is directed on long-term solutions. Yung government natin has already implemented yung mga immediate measures such as yung mga fuel subsidies, itong mga discussions on suspending yung mga taxes, particularly itong excise tax. Pero these are largely short-term responses lang kasi. So if the question is whether there is a clear and sustainable long-term solution, para sa akin din, in my own personal opinion, parang may gap dun. Kasi dapat itong mga measures na to, well, it might help, but they do not fully address our structural dependence on imported fuel and the vulnerabilities of transport system. So again, probably may rason yan bakit may that criticism came up, pero that's just a matter of expression. That is just a reflection on the frustration of the public through its representation. Alright, very well said, attorney. Eto pa, attorney, yung pagbibigay po ng ayuda, yung fuel subsidy po natin, para po sa inyo, sapat ba yun? Or effective ba itong ganitong paraan para makatulong talaga sa mga kababayan po nating driver na nangangailangan ngayon, attorney Abby? Definitely, yes, Bambukir. Fuel subsidies are important and necessary as well, especially sa immediate relief for drivers natin who daily depend on daily income, no? Pero they are usually not sufficient. Like I said earlier, most subsidies are just temporary. And when fuel prices ito tumaas, pag magpapatuloy na tataas, their effect is quickly diminished. Hindi lang limited sa subsidies, dapat may long-term solution. So while they are effective as emergency assistance, tama naman yon, but they should not be seen as a complete solution na hanggang doon na lang. They must be accompanied by broader policies that address pricing, transport efficiency, and also social protection. Okay. Ito, attorney, siguro mga huling tanong ko dito, attorney, bago po ipasa kay Bombo Kim ang opportunity to ask. Ito, attorney, may mga batas po ba tayo? May mga batas po ba tayo na nangangalaga or tumutugon sa pangangailangan ito ng mga driver, lalo na ngayon sa gitna po ng krisis na ito sa langis, attorney Abby? Yes, Bombokir, meron. We have legal framework in place dyan. Example dito, itong train law.
introduced excise taxes on fuel, but also provided for social mitigation measures to prevent the impact on affected sectors. There are also programs such as fuel subsidies for public utility drivers. So legally speaking, there is recognition that itong mga driver natin kailangan masuportaan during fuel price increases. So the challenge is in the implementation lang dito and sufficiency of these measures. Walang problema sa batas, we have very good laws. Sa enforcement lang yung challenge. Alright. So sa puntong ito, attorney, bibigay ko naman ang spotlight kay Bombo Kim para makapagtanong po sa inyo. Bombo Kim? Ayan, attorney, magandang umaga po. Welcome po ulit sa Good Morning Philippines. Bombo Kim Ramos po to. Ang una ko pong katanungan, attorney, and dahil nga po sa ay kayo ay nasa field ng ating kumbaga expertise sa iyo pong legal perspective, pwede niyo po bang kumbaga i-reiterate o ma-explain na sa publiko itong mga kumbaga provisions o components ng oil deregulation law and paano po nito kumbaga naapektuhan yung kalahatan sa ating kumbaga sitwasyon sa presyo ng krudo at kumbaga kung paano ba nito nalilimitahan sir attorney itong kumbaga mga korporasyon na magtakdaan ng price ceiling ang kanilang mga produkto, gayon din na kumbaga deregulated nga po o walang kumbaga hands off ang ating gobyerno diyan sa kanilang bentahan ng mga produktong petrolyo. Okay. Yes, Bobo Kim. Mga sanctions yung pwedeng ma-impose dyan in so far as regulating the prices para maprotektahan natin yung public. Katulad nito, public transportation fares, regulated yan. And itong mga operators natin, hindi pwedeng maka-increase ng mga pamasahe without approval from the LTFRB. So, unauthorized fare increases or overcharging can result in penalties such as fines, itong suspension, or even issues affecting their franchise, pwedeng bawiin yung franchise. That is one example of regulating the prices. Hindi naman natin ito control kasi like I discussed earlier, pag tumaas yung presyo ng crudo, lahat ng aspeto, lahat ng sektor apektado dyan. So pagdating dito sa mga goods, sa mga pagkain, meron tayong mga Department of Food, meron tayong Department of Trade and Industry. Dito naman sa transportation, yung mga drivers natin, mga operators. So, what I'm trying to say is that kailangan may balance lang. We cannot just suspend or revoke or terminate the services of transportation just because of that. But we also have to protect the passengers. Kasi passengers natin must likewise be protected from illegal charges. So compliance lang dito with the law is very essential, but it is unavoidable that we need to make a balance on both sides. Yan, attorney, speaking of dun sa mga kumbaga lahat na apektado nga nitong kumbaga crisis natin sa crudo, ay po ba mga attorney yung mga specific measures o kumbaga mga specific policies o laws natin na nagtatakda ng kung ano man na specific kumbaga yun nga measures kung paano kumbaga i-maintain yung ating consumer rights despite sa mga ganitong tinatawag nating sitwasyon. Ano ba yung mga available na sabi nating measures and kumbaga ano yung mga pagbabawal, yung mga pwedeng sinasabi natin? Dalawa yan. It should be short-term and long-term. Katulad ng sinabi ko kanina, we need both short-term and long-term solutions. In the short term, we need yung mga faster and more targeted subsidies. Alagaan natin or gawa natin ng stricter price monitoring and possibly temporary tax relief when necessary, katulad ng excise tax. So sa long term naman, yung country natin must strengthen its public transportation system at saka reduce din yung dependence on imported fuel and ensure natin na modernization programs do not financially burden small operators and drivers kasi meron tayo naman Modernization Act lalo na sa pag-upgrade ng mga transportation system natin, yung mga aircon bus, etc. So kailangan
regulate natin yan, it has to be a concrete policy, well-studied and presented and proposed as a bill. So there should also be stronger social safety nets for the transport sector during global oil shocks. Siguro yun lang yung question sa part ko, attorney. Siguro ibabalik ko po yung bola ng katanungan sa aking partner na si Bong Bukier. Alright. Ito balik sa akin, attorney, So pag-usapan natin, attorney Abby, yung about sa excise tax sa gasolina na kung saan dito nabigyan ng kapangyarihan or emergency power si President Marcos Jr. na isuspindi ito pong excise tax sa gasolina. Sa tingin nyo, attorney, mabuti ba yung idudulot nito or hindi? And kung meron man itong disadvantage, attorney, ano ba yung nakikita nyong disadvantage dito, attorney Abby? Yes, so suspending the excise tax is unfavorable, of course, to the government kasi taxes are always lifeblood sa government. Hindi tatakbo yung gobyerno pag walang tax. But excise tax is not the only tax that is imposed or collectible by the state. Meron naman tayong ibang taxes dyan. May income tax, may mga value-added tax. Maraming taxes, maraming contributions. Pero pagdating dito sa excise tax, this can be regulated. This can be suspended in times of emergency. And magbibigay ito ng immediate benefits because it can help lower fuel prices, Bombokir, or at least reduce the burden on consumers and drivers. So in times of sudden oil price spikes, this will serve as an effective temporary relief lang. Pero like I said, it will not just end there. So the impact here is that dito lang sa gobyerno, yung mga revenue ng gobyerno magre-reduce, okay lang, kasi marami naman tayong source of taxes which funds public sources and social programs. So, wala namang absolute guarantee na yung reduction will be fully passed on to the consumers due to other market factors, pero beneficial ito sa public during emergency situations like this time. But again, medyo unfavorable ito sa gobyerno, but it's okay for now, short term lang. Alright, opo. Ito, attorney, maidagdag ko pa. Pagdating naman, attorney, doon sa fare increase, sa pamasahe, fare increase, sa jeep, sa bus, sa van, or sa tricycle, ano naman ang opinion nyo doon, attorney? And dito kasi, attorney, sa mga province, ewan ko kung na-experience ito sa ibang mga lugar, dito sa Kamsur, attorney, binawi ni President Marcos Jr. ang decision dyan eh. Hindi niya pinayagan na magtaas sa pamasahe yung mga transportation. Pero dito meron ng mga nagtaas ng pamasahe, especially sa bus, attorney Abby. Meron bang paglabag dito, attorney, or okay lang po ito, attorney Abby? We have regulatory laws pertaining to that, no? Yung mga unauthorized fare increase or overcharging can result in penalties such as itong mga fines, suspension, revocation of their franchise. Meron yan. So, pag may taking advantage, ito yung keyword, pag may taking advantage of the situation, mali yun. That's a well-settled rule. So, hindi naman ibig sabihin na tataas yung gasolina, automatic yung mga public transportations, they have the right to automatically increase the wage kasi regulated yan sa gobyerno. So, public fares regulated, ang operators natin hindi pwedeng mag-increase without approval from the LTFRB. Sabi ko na kanina, pag may violation dyan, yun ang mga sanctions niya, fines, suspension, revocation of franchise kung grabe na yung offense. Kasi if they will argue na karapatan naman namin magtaas kasi tumaas na yung gasolina, okay naman yun, but they have to go through the proper process kasi this is regulated. Hindi naman ibig sabihin na driver ka, pwede naman ipataas mo yung pamasahe automatic. Kasi meron din tayong mga pasahero, mga passengers natin na kailangan din protected din sila. Sabi na ng constitution natin, equal protection. So, balance sa drivers, balance din sa passengers. Kaya nagpagitna yung gobyerno natin and that will make a decision or resolution or a study for it na kung ano yung dapat fair na
na pamasahe. So parang ganyan, parang balance lang. Opo, iyon. Very well said ulit, Attorney Abby. So ito, Attorney, mga ilang katanungan na lang po. Kayo, Attorney, bilang isang abogado or sa perspective ng isang lawyer, ano po ba yung nakikita ninyo, Attorney, na ibang paraan pa or ibang paraan pero epektibong paraan or comprehensive na method para masolusyonan talaga tong krisis na ito sa langis na nangyayari po sa ating bansa, and syempre para makatulong po sa mga kababayan po nating driver, Attorney Abby? Well, yun nga, I stand with the same perspective and goal na kailangan long term. The short term solutions are okay naman, yung pag-suspend ng excise tax, okay lang naman yun kasi it will benefit the public, pero that will soon collapse the government kasi lugi yung gobyerno dyan eh. And also, of course, I hate to say this, no, but nasa kanila na yon, but we have to eliminate corruption. Nasa puso ng bawat isa yan. We have very good laws, we have very good sources of income here in the Philippines, pero yun lang eh, the problem is not about the laws that we are making, but for me personally lang ha, is the enforcement. Kasi I myself, I can feel the impact of such failure to enforce those type of laws. But we have legal remedies naman eh. We have our judiciary who can interpret and also may final verdict sa batas. So babalik din yan sa enforcement. Pero problema natin dito sa tingin ko, it's on the enforcement, it's not on the interpretation and making of laws. So yun lang, sa bawat puso ng isang tao lang yung kailangan solusyonan. Alright, yun. Ito, Attorney, bago tayo matapos, siguro ano na lang ang ating maiiwan na mensahe sa atin pong mga kababayan ngayon, especially sa mga driver po natin na talagang minsan naguguluhan na rin kung anong bang gagawin dahil nga sobrang taas ng presyo ng produktong petrolyo. Yan, para na rin makinabang yung atin pong mga listeners and viewers. Sige po, Attorney, bigay ko po rin sa inyong linya. Sige, dito sa mga drivers, Bongo Kir, we actually recognize the burden that you carry every day. I am also a driver and I also feel the impact of gasoline price increases. So sa mga passengers din natin, commuters, etc., you also have the right to fair and reasonable yung mga presyo ng pamasahe. Yung solution lang dito should not be a conflict between the two, but a balanced, lawful, and humane policy that protects everyone. So again, the fuel crisis is not just a transportation issue, but this is a national concern. So this is not about sinong mas panigan sa batas, pasahero ba or driver. It's not. It's all of us should work together in order to protect our nation from this ongoing national economic crisis. Thank you.